Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita ang kapistahan ni San Timoteo at San Tito, mga obispo at mga naging anak sa pananampalataya ni San Pablo Apostol. Pinapabasbas natin ang ating paparating na linggo sa kanila. Tayo nagpapatulong sa Diyos para magampanan natin ang ating mga iba't ibang obligasyon at responsibilidad na may katapatan at pagmamahal. Sa napakaraming beses na kung saan tayo nasiraan ng loob, tayo nawalan ng gana, tayo nanatili pa rin sa ating pagkakasala. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ginawad mo ang mga katangian ng apostol, kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin, kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na pinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumayo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Lalo na kapag naaalaala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, maghihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita.
sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon. Awitan ang bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa'y ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutan ay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, pagpalaya sa bilanggo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ng Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Itong nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talimhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang mga magkakasambahay, hindi mananatili ang sambayanang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makakaagaw ng kanyang ari-arian. Maliban gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sino po sa inyo ang mahilig sa chismis? Ayaw niyong aminin, hindi po ba? Pero tayong mga Pilipino, napakahilig natin sa chismis. Amen? Kaya nga po, kung titignan niyo sa YouTube pa lang, mas maraming nanunood sa showbiz,
sa buhay ng mga artista kesa sa misa. Di po ba? Kapag chismisan na, kahit maghapon, kaya mong makinig. Pero kapag salita na ng Diyos, 1 oras pa lang, naiinip ka na. Di po ba? Buti pa sa chismis, may gana ka. Pero pagdating sa panalangin, sa dasal, tinatamad ka. Di po ba? Pero isang babala po para sa mga chismoso, chismosa sa inyo. Ayon po kasi sa pag-aaral, nakakabobo daw po ang pakikipagchismisan. Sabi po sa cognitive psychology, ang chismis daw po ay nakakababa ng critical thinking. Kaya kapag palagi kang nakikisawsaw sa chismis, nasasanay daw yung utak mo sa haka-haka, sa hindi totoo, sa walang ebidensya. Ang mga chismosa, emosyon ang pinapairal nila, hindi lohika. At ang mga chismosa, mabilis humusga. Ibig sabihin, tamad na mag-isip. Amen? Ang resulta, humihina ang critical thinking. Bumababa ang IQ. Kaya nga po, napakaganda ng isang kasabihan gossip dies when it hits a wise person's ears. Hindi po chismoso ang mga matatalinong tao. At siguradong hindi matalino ang isang chismoso. Ang tanong ko po sa inyo, ano kayo? Ano ka? Matalino o chismoso? Mag-ingat po kayo dahil kasalanan ang pakikipagchismisan. To gossip is to bear false witness. Nagsisinungaling ka at gumagawa ka ng kwento kapag nakikipagchismisan ka. Ano po ang kasabihan? Do not invent with your lips what your eyes did not see. Ulitin ko po yon. Do not invent with your lips what your eyes did not see. Hindi po makakristyano ang gumagawa ng kwento. Dahil ang tunay na Kristiyano, naninindigan sa katotohanan. Tandaan niyo po, kalaban ni Kristo ang mga chismoso. Yan po yung ating narinig sa ating ebanghelyo. Ginawan daw po ng kwento ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi daw ng mga Pariseo, sinasapian siya ni Beelzebul at sa kapangyarihan ng pinuno ng demonyo, siya'y nakakapagpalayas ng ibang demonyo. Isipin niyo po yun. Nagpagaling na si Jesus, nagpapalaya siya sa mga taong nahihirapan, binabalik niya ang dangal at pag-asa sa mga tao na inaalihan ng masama. Pagkatapos, masama pang kwento ang kinakalat nila tungkol sa Kanya. Imbis na pasasalamat, panlalait ang tinanggap ng ating Panginoon. Imbis na papuri, panghuhusga. Imbis na pagkilala, paninira pa. Pero anong mabuting balita? Hindi nagpasira ang Panginoon sa paninira ng iba. Mga kapatid, mag-isip tayo ng mabuti bago tayo makipagchismisa. Kasi hindi mo lang nasisira ang mabuting pangalan ng iba sa iyong pagchichismis. Kapag nagchichismis ka, nasisira mo din ang mabuti mong pangalan. Amen? There is no honor in gossiping, and there is no grace in spreading rumors. Unawain mo, ang paninira mo sa iba, babalik din sa iyo. At minsan, mas malala pa, mas grabe pa. Amen? Ano po ang sabi? Napakaganda ni San Agustin. Ang sinungaling na dila ay pumapatay ng kaluluwa. Wow! Ang ganda pong paalaala, no? Ang sinungaling na dila ay pumapatay ng kaluluwa. Ibig sabihin, kapag nagchichismis ka, nadadamay din, kawawa, ang iyong kaluluwa. Kaya, kapag nakakarinig tayo ng chismis, tumahimik na lang tayo. Umiwas tayong makinig. Have no interest in gossips. At kung chinichismis man tayo ng iba, gayahin natin
ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag tayong papatol sa mga nagchichismis, sa mga naninira sa atin. Amen? Tingnan niyo po si Jesus. Hindi niya minura ang mga eskriba, hindi siya nakipag-away, hindi siya nagwala, hindi siya gumawa ng eksena. Sa halip, nagturo daw siya. Dahil alam ng ating Panginoong Hesukristo, ang chismis ay hindi natatalo sa sigaw. Natatalo ang chismis sa katotohanan at sa paninindigan. Napakaganda po ng sabi ni San Francisco ng Sales. Never answer the foolish arguments of gossip. Silence is often the best reply. Silence is often the best reply. Ang sabi naman po ni San Bernardo ng Clairvaux, he who guards his tongue preserves his soul. He who guards his tongue preserves his soul. Mga kapatid, hindi lahat ng salita ay kailangan mong sagutin. Amen? Para hindi na humaba ang pinag-uusapan. Para wala ng issue at away. Tumahimik ka na lang. Kaya isa pong babala, ang chismis, nakakasira ng buhay, ng ating mga bahay at ng ating lipunan. Sabi po ni Jesus, kung ang isang bahay ay nagkakawatak-watak, hindi ito magtatagal. Ang chismis, naghahati ng pamilya, sumisira ng komunidad, at nagpapabagsak ng simbahan. Where there is gossip, there is the evil one. And where there is the evil one, there is division. Ang ganda po ng sabi din ni St. John Chrysostom, that nothing is colder than a Christian who gossips. Nothing is colder than a Christian who gossips. Wala na pong ibang pinakamalala kung hindi ang isang Kristiyanong nagchichismis. Masakit na katotohanan, pero yan ang realidad. Hindi naman po lahat na nagsisimba kasi nagmamahal. Amen? At hindi naman lahat na nagsasalita, nagmamalasakit at totoo sa Diyos. Amen? Kaya nga po, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kapag may nagchichismis o naninira sa iyo, kung walang katotohanan, huwag mo nang patulan. Amen? Kung may katotohanan, itama mo ang iyong sarili. At kung masama man ang kanilang intensyon, tumahimik ka, ipagdasal mo sila, at bahala na ang Diyos sa kanila. Dahil hindi ka pababayaan ng Diyos na masaktan, hindi ka pababayaan ng Diyos na sirain ka ng iba, lalong-lalo na kung malinis ang iyong konsensya. Amen? Sabi po ni Padre Pio, the devil is very happy when he can make people talk instead of praying. Kailan daw masaya ang demonyo? Kapag ang mga tao salita ng salita, dahil ibig sabihin, wala na silang oras para manalangin at magdasal. Kaya tandaan niyo po ito, kapag ang chismis kumakalat, lumalakas, ibig sabihin, nagkukulang na tayo sa pananalangin. But the more that you pray, the less you gossip. And the more that you gossip, the less you pray. The less you pray, the less you're closer to God. And the less you're closer to God, the less you're happy, the less that you are peaceful. Mga kapatid, hindi naman lahat ng naririnig mo ay totoo. Hindi naman lahat na nagsasalita ay tama. At hindi naman lahat ng tahimik ay talo. Kung si Jesus ay pinagchismisan, kung si Jesus ay pinagbintangan, kung si Jesus ay hinusgahan, huwag kang magtaka kahit sa iyo mangyayari yan. Amen? Huwag mong itanong, ano kayang sinasabi nila tungkol sa akin? Ang mas magandang tanong ay ito, kanino ka makikinig? Sa chismis o sa katotohanan? Kanino ka makikinig? Sa naninira sa iyo o sa nagmamahal sa iyo? Sinong pagkakatiwalaan mo? Ang tao o ang Diyos? Harinawa, piliin natin ang katotohanan. Maging bingi tayo sa chismis o paninira ng iba. Pag sa Diyos ka nakikinig, may kapayapaan ka. At diyan mag-uumpisa ang isang
mapayapa at masayang buhay. Amen. Tumayo po tayo. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng talimhaga. Si Kristo ang manghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawaing ito sa pamagitan ng ating pagtawag sa Ama. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa daigdig, naway maging tulad ng mayamang lupa na nagbibigay bunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kaaya-aya sa Diyos at sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi nasisiyasat na mga ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi makasagabal sa salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming makilala ang binhi ng iyong salita, gawa ng aming buhay. Huwag nawa kaming magambala ng mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod upang mamunga ang aming mga mabubuting gawain. Nihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ito, na inihahain naming ginugunita, si San Timoteo at San Tito, upang ang mga ito ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa iyong tulong na maasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal, na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Binigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid sa mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo
ay maganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami nawang bigyang galak sa banal na pakikinabang ngayong sina San Tito at San Timoteo ay pinararangalan sapagkat tinanggap namin ang mga kaloob mo sa pagdiriwang ng aming pagtanaw na utang na loob sa mga napagmana ng aming pananampalataya at sa pagpapahayag ng iyong kadakilaan sa piling ng mga banal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, nakakabobo ang pagchichismis. Father, ang sakit naman ng salitang yon, bobo. Kung hindi tayo masasaktan, di tayo magbabago. Di po ba? Wala pong cute sa pagchichismis. Hindi naman maganda amang nagchichismis. Tingnan niyo yung mga muka ng mga chismoso, chismosa. Ang haba ng uso. Di po ba? Kung kailangan tayong masaktan para magbago, masaktan ka na sana. Di po ba? Nakakasira ng ating kaluluwa, sabi ng santo, ay ang isang dilang nagsisinungaling. Maging matalino ka. Ang kasabihan, kapag ang chismis ay dumapo sa tenga ng matalino, ito ay namamatay. Mga chismoso, chismosa, kaaway ng Diyos. Dahil ang mga chismoso at chismosa ay nagkakalat ng kasinungalingan. Sinong Diyos na ating sinasamba? Siya ang Diyos ng katotohanan. Amen? The devil wants us to keep on talking so that we will stop praying. Mga kapatid, kung manchismoso, chismosa ka, humingi ka ng awa, ng tawad sa Diyos. Tigilan mo na. Mas dagdagan mo ang pananalangin
ng pakikinig at pag-unawa sa iba. At kung ikaw man ay biktima ng pagchichismis, at kung ikaw man ay biktima ng chismis o paninira ng iba, kung hindi totoo, hayaan mo sila. Kung totoo, magdasal ka na magbago ka. Kung nasasaktan ka, pagdasal mo yan sa Diyos. Manatili tayo sa katahimikan. Bawal munang makinig sa chismis ng iba. Kung gusto mong maging mas pinagpala ang buhay mo, mag-focus ka sa mga panaginip, pangarap mo. Kung gusto mong maging mas blessed ka, sundan mo, mas makinig ka sa kagustuhan ng Diyos. Ang mga chismosa, hindi pinagpapala. Amen? Kaya nga, magsumikap tayo na mabuhay sa katahimikan. Pagtahimik ang buhay mo, mas payapa ang iyong mararanasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise and